Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Kahapon po ay dinakip si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o inaresto po siya ng mga otoridad. At isa sa mga napansin ko dito ay binasa lamang sa cellphone ni Torre ang warrant of arrest na sinasabi po nila. No? Ang warrant of arrest daw di umano ay galing daw po kay General Marbil, okay? So, yun po, no? Kailan nga ba nangyayari na ang pag-aresto ay posible kahit na wala pong warrant of arrest? Yan, narinig niyo naman at nabasa niyo naman, no? Nakita niyo naman na hinihingi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama po ang dating executive secretary nito na si Attorney Medel no? Na nasaan ang warrant of arrest? Posible ba na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay? Hindi po pwedeng arestuhin ang isang tao kahit na ang tao ay kriminal o nasasakdal kung wala po itong warrant of arrest. Dahil ang isang taong inaakusahan ay hindi po guilty, no? Hanggat hindi po ito dumadaan sa due process, hanggat hindi po idinedeklara ng korte na guilty beyond reasonable doubt ang isang taong inaakusahan. Okay? So bakit hinuli pa rin ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nangyayari lamang po ang pag-aresto kung ang sitwasyon ay tinatawag nating in flagrante delicto. Ibig sabihin po, hindi na kinakailangan pa ng warrant of arrest kung ang isang pulis o otoridad ay naaktuhan po niya na ang isang kriminal ay gagawa ng isang bagay na ikapapahamak ng biktima. So, ibig sabihin, ginagawa lamang po ito upang maiwasan pa, no, ang pagdanak ng dugo o pagkakaroon ng isang krimen. Okay? So, halimbawa, natagpuan po o nakitaan po, no, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng isang baril, for example, at ang baril na ito ay nakatutok, for example, sa isang opisyal, no, sa Villamor Air Base. So, nakita ito ng isang pulis. So, para maiwasan po na mangyaring matuluyan ni dating Pangulong Duterte ang pagbaril doon sa magiging biktima nito, ay kinakailangang mahuli siya kaagad. Yan po ang tinatawag nating in flagrante delicto arrest, no? Hindi po kinakailangan pang magkaroon o humingi ng kopya mula sa korte o otoridad para hulihin ang isang tao, okay? Kinakailangan po kasing mapigilan ang pagdanak ng dugo o ang paggawa ng isang krimen. Okay, so ako po ay naninindigan na ipinagkanulo po ng administrasyong ito ang ating bansa. Hindi po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ipinagkanulo, kundi ipinagkanulo po ng administrasyong ito ni President Bongbong Marcos Jr. ang ating bansa. Sapagkat kung mayroon pong pagkakasala, kung mayroon pong krimeng ginawa ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, there should be a case filed against him dito po sa korte natin dito sa Pilipinas. Naniniwala po tayo na tayo po ay nasa isang bansang malaya. May sarili po tayong mga batas, may sarili po tayong mga hukuman na siyang didinig sa ating mga inirereklamo. So bakit kinakailangan nating dalhin ang isang dating pangulo pa, no, sa Hague upang doon ay litisin? Ito po ang naging pahayag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. This is what the international community expects of us as a leader of a democratic country that is part of the community of nations.
very obvious mga kaibigan that we are no longer part of the International Criminal Court, and therefore the ICC has no jurisdiction and has no authority over the Filipinos, over the Philippines. Of course, they can visit the Philippines. They can relax the Philippines, but as a tourist, but not as a court. So malinaw po na ipinagkanulo no ng administrasyong ito ang ating pangulo. Okay? So ngayon guys, ipakita natin ang ating pagsuporta sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Again, I stand by my previous statement. Huwag po nating gamitin, huwag po nating idaan sa ating mga kamay ang karahasan. Naniniwala po ako na ito po ay isang trap lamang to cover up the 2025 General Appropriations Act fiasco. So, ano po ang mangyayari? Magtutuloy-tuloy po ang Supreme Court sa argumento nito para pag-usapan, para dinggin ang inireklamo ni na Attorney Vic Rodriguez, no, at ang kanyang mga kasamahan upang talakayin ang General Appropriations Act of 2025 o ang national budget. Alright, so magtutuloy-tuloy po ito. Kinakailangan lamang po nating ipakita ang suporta natin sa pamamagitan po, no, sa pamamagitan po ng maayos, mapayapa, no, at tahimik na pagpoprotesta laban sa ginawang ito ng administrasyon. Alam ko na hindi po ito pabor sa karamihan. Kahit po ako ay gusto kong gumawa ng ingay. Kahit ako gusto kong magrebelde dahil kung ito po ay nagawa nila sa dating pangulong naging isa sa mga powerful na individual sa ating bansa, mas magagawa pa po ito sa mga ordinaryong mamamayan, mga kaibigan. Pansinin po ninyo mga kaibigan, nakakapanood po ba kayo ng mga vlogs coming from the DDS na sinasabi po ni Congressman Robert Ace Barbers? Wala po akong mapanood ngayon ng mga live stream, mga videos ni na Joey De Viver, Tio Moreno, Luminous Trixie, Sas Rogando Sasot. Si Sas Rogando Sasot lang ang nababasa ko yung kanyang mga post. But the other, medyo naka-hide yata po sila sa kanilang mga Facebook page, no? So I really don't know kung ano po ang nangyayari behind their Facebook pages. So this is just a tactics. This is just a strategy to cover up the 2025 GAA fiasco. Okay? So, tinignan ko po as of this morning, no? As of this morning, Wednesday, March 12, 2025, there is no warrant of arrest na nakasulat po at maaaring i-download mula sa website ng International Criminal Court. There is also no any other collaborative message or any information regarding the collaboration po na ginawa ng ICC to Interpol to Manila Interpol, no? Wala po tayong nakikita rin mula sa website po ng Interpol. So that means to say, as of this moment, as of this time, naninindigan po tayo, naniniwala po tayo, this is just a diversion, no? This is just a diversionary tactics and the strategy to cover up the 2025
ah, GAA fiasco. Okay? So, ganito po kasi ang, nakikita natin dito. Ah, unti-unti kasing nakikita, nalalaman ng maraming tao ang, kalokohan nangyari sa 2025 national budget. Ang paglilipat po ng mga pondo sa mga ahensyang hindi dapat paglaanan ng pondo ay natutuklasan natin. Natuklasan natin ang pag-aalis ng pondo sa mga ahensya na hindi naman dapat alisan at bawasan ng pondo. Yan na ilan lamang sa mga bagay na ating napansin. Sinubukan din po ng, administrasyong ito na magkaroon po ng, kumbaga palusutan po nila ang nangyaring paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Sa paanong paraan? Ang COA Commissioner na si Douglas Malilin, if I were not mistaken 'no, ay ad interim po ang kanyang posisyon din sa PhilHealth. So ibig sabihin, habang tinatanong ang PhilHealth, habang tinatanong ang COA, ang sasagot po ay si Malilin. So there's a conflict of interest in this matter 'no, na kung saan ay natuklasan nga po ni Honorable Justice Kagiwa 'no, Benjamin Kagiwa. Si Mr. Lim Siaco 'no, si Mr. Lim Siaco naman on the other hand ay nagkanda bulol-bulol at talaga namang obvious na obvious na hindi po siya makasagot kay Honorable Justice Amy Lazaro Javier. So, meron pa nga po doon na parang nabanggit ni, Lim Siaco na 60 billion pa lamang po ang naililipat sa National Treasury. Tapos ang sagot pa nga po ni Honorable Justice, 60 billion pa lamang po 'no, maliit lamang po 'no. So parang gano'n po ang naging sagot ni, Honorable Justice, Amy Lazaro Javier 'no. Ah, Kayo na po yung bahalang bumasa 'no. So naliliitan pa sa Limsiaco doon sa 60 billion. So at ito po ang pinakang, matindi dito, hindi po makasagot sa mga tanong itong si, Solicitor General Menardo Guevara at ang sinasabi na lamang po nito, mahirap pong mag-speculate. Hindi po natin alam kung ano ang iniisip, kung ano ang dahilan ng House of Representatives, ng mga kongresista, kung bakit nila pinondohan ang isang ahensya. Hindi po natin alam kung bakit inilipat nila ang pondo. No? This is based from the wisdom of the Congress. So ganun po ang laging naisasagot ni Solicitor General Menardo Guevara. Isang patunay po ito na hindi po nakakalusot, hindi po nila magawan ng paraan para masagot at ma-justify ang nangyari po sa 2025 General Appropriations Act. At dahil po hindi ito constitutional, hindi po ito nararapat, ay hiniling na nga po, no? Hiniling na nga po ni Solicitor General Menardo Guevara sa Supreme Court na itigil na nito ang usapin sa 2025 General Appropriations Act. At wala daw itong basihan, wala raw po itong merito. Ano po ibig sabihin? Hindi na po niya kayang sagutin ang mga katanungan, no, ng mga honorable justices. Kaya hiniling na lamang niya na ibasura ito ng Korte Suprema. Payag ba kayo na ibasura na lamang ito at tanggapin na lamang natin na ito na po ang nangyari. Ito na po ang budget na dapat nating gamitin o gawin, utilize for this year 2025? Payag ba kayo? Walang pondo ang PhilHealth, Pag-asa at iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. So kung kayo po ay pabor, you have to voice out. Bakit kayo pabor? Kawawa kasi dito yung mga middle class na pamilya, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtitinda sa bangketa, merong maliit na negosyo, kasi tayo po ay nagbabayad ng ating mga taxes. Tayo po ay nagbabayad ng ating mga buwis.
So therefore, tayo po ang nagpapasahod sa ating gobyerno. Pera po natin ang nakataya dito. So, yan po ay isa sa mga dahilan na aking nakikita kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Alright, so pangalawa, inimbitahan po ng TRICOM ang mga DDS vloggers na sinasabi na una na pong ipinahayag ni Congressman Robert Ace Barbers na narco-politics, no? Pinopondohan ng Pogo, involved sa Pogo or kung ano man, no? Mga droga, ang mga DDS vloggers na ito. Kaya ipinatawag niya sa TRICOM. Subalit hindi po nagpaunlak ang mga DDS vloggers. So ang sinasabi po ni Congressman Robert Ace Barbers, iniimbitahan namin kayo para kami po ay makaisip ng mga paraan, makaisip po ng batas kung paano i-regulate ang paggamit ng social media. Yan po ang dahilan ni Congressman Robert Ace Barbers. Pero hindi po naniniwala ang mga vloggers na ito dahil naniniwala po sila that when they appear before the TRICOM at hindi nagustuhan ang kanilang mga sagot at paliwanag, they will be cited in contempt. And totoo naman po, yan din po ang aking paniniwala. They will be cited in contempt. So kapag na-cite in contempt po sila, wala pong magiging tagapagtanggol ang mga Pilipino. Wala pong maglalabas ng kanilang mga kalukuhan o kasinungalingan. So, ngayon, ang naiisip kong dahilan ngayon nila ay ganito. Noong iniimbitahan namin ang mga DDS vloggers na ito para malaman kung fake news o hindi ang kanilang pinagsasasabi para makaisip kami ng mga pamamaraan ng mga batas on how to regulate the social media, hindi ninyo kami pinaunlakan. Now, sinasabi ninyo sa amin that the warrant of arrest is fake and there is no truthfulness behind the papers na binasa against the former President Rodrigo Roa Duterte. Now, hindi namin kayo masasagot kung fake news ba, fake information ba, fake ba yung warrant of arrest na yan because kayo mismo ay hindi pumayag na makapag-isip kami ng mga batas o paraan on how to regulate, on how to stop the proliferation of fake news. So, yan po ang naiisip nating mga gagawing dahilan ng administrasyong ito in general. So, yun na nga mga kaibigan. As a general, siguro ang masasabi ko dito, pwede po tayo magprotesta sa pamamagitan po ng pagsasalaad ng inyong saloobin. Kahit po sa video na ito, sapagkat naniniwala po ako na kung marami po ang komento, marami po ang mga saloobin na malalaman po dito sa social media platform na ito, sa video na ito, makakarating po ito sa administrasyon. Iwasan po natin ang gumawa ng karahasan, gawin po nating maging mapayapa, maayos ang ating protesta sa ginawa nila laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat gagamitin po nila ang anumang karahasan na magaganap. Gagamitin po nila ang anumang karahasang mangyayari upang magdeklara ng martial law. Kapag nagdeklara po ng martial law, magiging walang saysay po ang anumang protesta na ating gagawin upang ipagtanggol ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Sabay-sabay po tayong magkomento sa video na ito. No? Ipaliwanag po natin ang dahilan bakit tayo tumututol sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit tayo pumapalag sa pag-aresto? Again, maaari natin itong gawin sa maayos at mapayapang pamamaraan. Dahil kung gagamitin natin ang ating
lakas para magprotesta, baka makagawa tayo ng mga bagay na hindi tama, na magiging dahilan upang ideklara ang martial law. Yan, no to martial law po tayo, no to martial law. Mas lalo po tayong mawawalan. Alright? So, yun guys, don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you. And God save the Philippines. God bless the Filipino people. Manalangin po tayo na hipuin ng Panginoon ang kapulisan, mga militar, dahil nasa kanila po, nasa kanilang mga kamay. Nasa kanilang mga kamay po ang magiging susi ng lahat ng ito. Ayoko pong magbigay ng any clue or hints, pero nasa kamay po ito ng mga kapulisan. Protect the country and protect the people.